and to keep himself unspotted from the world. Heavenly Father, maraming salamat po. We are giving back all these praises and the glory that belongs to you. We believe that what we have today is because of your grace, because of the gift that you have given to the church and the talents that you bestow on, in the life of these people. I thank you for giving me the time to preach again the Word of God, make me able to preach the Word with simplicity. Maraming po salamat, Panginoon, and we are giving you all the honor and the glory in Jesus Christ's name. Amen and amen. I believe kailangan natin itaas ang ating halaga sa harapan ng Panginoon. I believe the quality of the service of our church is getting improved every year. We have many singers. Naalala ko ng mga bata pa si Jason at saka si Amy when they were competing in elementary school. Naalala ko yung dynamic doon ito. They were having good fun of competing in the national level. I remember other BSA students, young people in our church, who have grown also in our church, and now they are blessings in our church. Talaga nakatulong ko sila na magplano, and hindi po ako natatapos mangarap sa kanila. Amen? Kanina, tuwan-tuwa ako, nakita ko si Luli kasi bata-bata na, ganun na mambola. Kasi binilala ko siya, nakita ko sa kanila, taray ng ano mo taray ng shoes mo Kagaya kay ate mo, Gresa, ano si Gresa rin po kasi nandito no? Yung mataas ng takong na dumaganda natin kapag mataas ng takong. And then, siya naman, walang ginawa, kundi mag-display, ganyan, si Luli. Harapon ko sa nilo, sabi ko, uwi ka na dun sa inyo, huwag ka na rito. Uwi na kita sa lola mo, ayoko, dito lang ako sa church. Huwag ka na rito, dito ka na lang sa Mindanao. Pero syempre, masaya po ako na may mga bagong bata sa akin. Pag nakita ko yung mga bata niya, katulad yung mga anak ni Rhea, ngayon yung start for the season muna, si Louie muna. Siya muna yung start for the season. Sa dating na panahon, lalawas din niya, kaya sasamantalahin niya muna yung kanyang kasigatan sa panahon niya. Yun mo kasi, bakit ba talaga ayaw din sa probinsya? Bakit ba gusto mo rito sa church? Yun mo ba, sinabi sa akin na nandito kasi si pastor nasa totoo na magmula, maglangin sa, alam mo, naniniwala ko, we love children, amen? I love raising people in the Lord. I love seeing people enjoying the service of God, improving the values, and then at the same time, yung quality ng buhay ng ating pamilya ay napakaganda po kapag tayo ay namumuhay na lahat sa Panginoon. Amen? Kayo ba mga may tatay at nanay dyan, pag nakikita niyo po yung mga anak ninyo na maayos at naglilingkod sa Panginoon, masaya po tayo lahat? Amen. And I praise the Lord for that. Honestly, I really admire you people sa inyong pangunawa sa akin kahit na may mga pagkakataon talaga naramdaman ninyo yung katipitan ko. But I would like to tell you, I would like to affirm, I love you so much in the Lord. And we want you to grow in your faith and in the service of God and refusing those worldly offers outside of our church. Alam niyo po, yung ating halaga, yung tinatawag, our invaluable price, it starts when Jesus Christ bought us. Noong ako'y binili ng Panginoon, I started to realize that ako pala ay mahalaga sa harapan ng Panginoon. Hindi lang pala ako mahalaga sa aking pamilya, mahalaga rin pala ako sa mga kaibigan ko. When I was growing as a Christian, I realized also that I am important to the church. Nadala ko nung ako ay convicted ako sa preaching na aking pastor. Pumunta
sa harapan, hindi ko nakayanan yung aking emotion because the Word of God was preached them, and the impact was so strong to my heart. And then, nandiyan ako sa harapan, di ko na malayan talagang I cried to the Lord, I poured my heart sa Panginoon, hanggang yung mga bata na tinuturuan ko sa ibang Sunday school, sumili pala sa pintuan, nakikita nila umiyak si Kuya Abe, and then sabi ng mga bata noon sa sukat, natatawa kami, sabi ng mga bata, si Kuya Abe umiyak, makasalanan si Kuya Abe. And then, nagtatawanan kami because the children was really amazed when God impressed something to our heart. Alam niyo po ba, napakasarap damangin, lalo na kayo mga young people, mag-asawa na kayo, masarap maranasin sa loob ng church na kayo yung mga respetadong mga pulo. Amen? Masarap damangin habang tumatagal kasi yung pananampalataya, nakita na kayo yung mga adult na kagalang-galang sa buhay Christian. And I thank you people for that. At nung ako ay nabuo na sa Panginoon, I already enjoyed my church in Sukat, but then God pressed to my heart that I need to go back to the ministry. I need to serve the Lord. Hanggang ang tawag na sa akin ng mga kasamahan ko, kasamahan pati mga bata, tawag na nila sa akin, Kuya Abe. Kasama ko dyan sina Pastor Edwin Pilaw. Kaya sina Pastor Edwin Pilaw, masanay silang tawagin ako na Kuya Abe because I experienced in the church my true value in the Lord. Gusto nyo bang maranasan mga true value sa Panginoon? Alam niyo po, yung mga earthly inheritance o yung tinatawag natin talents, ako yung niwala din ay kumukupas. Purihin ang Panginoon kung may magkita tayong boses, salamat po sa mga magagandang boses. But let me tell you this, pag nagkakaedad tayo, mapalya na rin ang ating boses. Amen? Tama, minabinis na, no? But he had tried in a way. Amen? Ayun ang kagandaan. Kung talagang habang tayo ay ang ating mga talents nag-fade away, there comes another generation willing to fill up the lacking part. Willing to say that our church is serving the Lord and we have enough talent to honor God in our service. Like tonight. Alam niyo po, our ability to acquire anything is commensurate to with our work. Kapag nakukuha ka and then it becomes your life, yung value mo tumataas. And then, when you know to acknowledge the role of the authority in your life, and you become submissive to the will of God, and then yung value mo, yung honor mo sa mga tao, yung hindi mo inahabol ang titulo mo, but people will give you the right due, the right honor, the right respect. Gusto mo ba yun? Amen? Na kahit na hindi ka na magsalita, your influence is becoming strong. Kaya I would like to give you precious advices for improving our value. Dapat po yung value natin tumataas sa Panginoon. Ako po yung papasalamat yung ating service ngayon. Ako yung niwala, we will have greater services in the year 2013. In-train ko na sa Panginoon yan. Amen? Nakita naman natin, marami na tayo pwedeng ilinya ng mga singers dito. Hindi nyo pinakita singers to impress people, but you show your talent because you want to honor God tonight. You want to honor God tonight. And but I would like to give you personal actions for improving relationship. Ito po tawag dito ay pair advice. Personal actions for improving relationship. In verse 21, how can I improve my relationship with the Lord? Wherefore, lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness. Ibig sabihin ng superfluity, minsan sumasagana o sobra-sobra yung ating mga kakulitan sa Panginoon, yung mga naughtiness natin, pagiging filter at filter natin, sapagkat sa ating mga bilang kabataan,
my Bible tells me, if you're going to improve relationship with the Lord, you need to reject filthiness and naughtiness. Alam mo, ang problema ng mga young people in our time and the next generation, always the same. The problem of the Christians today is so-called yung youthful lust. Youthful lust is common to young people. Amen? Kaya ganoon kami kaingat sa inyo. Kaya ganoon, yung pulpito ito talaga nagpapaalala sa inyo sapagkat yung time ninyo bilang teenager, you are in the stage where youthful lust is so strong at your age. Alam mo, pag nagkakaedad ka na, hindi na ganoon. Siguro pag maglolo na lang, tinginan na lang. Hello? And that's life. Nainiwala kayo dyan? That's life. Nasa 50 ka na, hindi na ganoon kalakas. Nasa 60 ka na, iba na ang pananaw mo. But let me tell you this, the church is here to help you in your naughtiness, being the young people. At gawin mo, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your soul. Ano ba yung meekness? Pag sinabi kong meekness, kapatid, katulad ng tubig na payapa, walang lagaslas. Amen? Willing ka lang magpatiarod. Willing ka lang ipunta sa isang lugar. You know what? Because the Bible tells us, this is the way to save our souls in our untoward generation. Ito po mga kapatid. Alam niyo po ba, pag sinabing reject filthiness and naughtiness, modern society always introduces new concept and lifestyle that will endanger the lives of young people today. Alam niyo po, bakit tayo nag-improve sa ating church? Gusto natin mag-improve na mag-improve? Alam niyo ba kung bakit gusto natin maging masaya ang ating pananampahan sa Panginoon? Alam niyo ba bakit may mga activities tayo sa ating church? Sapagkat kapag hindi ka magiging busy sa church, maaaring kunin ng sanlibutan ang iyong kaisipan maging busy ka sa labas. Amen? Kung hindi masaya sa iyo ang bahay-sambahan, ang bahay at pananambahan, nainiwala ko, there will be something that will get away your attention from the Lord. Maraming vices. Kaya pala tayo nakipaglaban tayo sa sanlibutan. Yung taga-sanlibutan, may promotion sila yung cinema. Dito meron yung technology ginagamit ng Jaclo. But here, we also use the technology for the glory of God. Pwede po ba yun? Yun po ang ginagawa po natin. Reject filthiness and naughtiness, while receive with meekness the engrafted word. May tanong ako nito, how many young people and adults are ready to accept godness without resistance? Yung talaga mo, sige Pastor, o sige Panginoon, ito na. Dalayin mo na ako sa gusto mo. Kung ano ang gusto mo, Panginoon, ito na ako. Nang ibig sabihin, we already acknowledge the authority of the Word of God into our life. Natanggap na natin. But also, the third thing about improving our relationship, you cannot improve your relationship without rejecting filthiness and naughtiness. You cannot improve relationship without receiving the Word of God with meekness. When you want to improve your relationship, you need also to require yourself as doer and not hearer only. Nakikinig ka ba ng gabi? Are you listening? Hindi sapat yan.
Apply the Word of God. Do the Word of God. Sapagkat walang mawawala sa iyo. Walang mawawala sa iyo. Kaya nga tayo dito sa ating church, hindi tayo nagsasawa makinig ng salita ng Panginoon. I believe pag nakinig ka ng salita ng Panginoon umaga pa lang, napusog ka sa mensahe sa salita ng Panginoon. Bumalik ka ngayong gabi, nakinig ka ulit, napusog mo ulit yung kaluluwa. May baon ka, papunta ka bukas sa iyong trabaho. You know what? Because that is the way to improve our relationship with God. And not only that, but also reflect yourself into the law of liberty. Reflect yourself into the law of liberty. Hindi ka nakikinig ng gabi para sa katabi mo. Amen? Nakikinig ka ng gabi para sa sarili mo. Don't look at others' fault. Look at yourself because the devil can trick us anytime. Pwede tayong nilangin ng diablo anumang oras. Hindi natin pwede sabihin, ako malakas ako eh. No, sir? Kung inisip natin, malakas na tayo, mas malakas ang diablo sa atin. Amen? Baka sabihin natin na, thank you. Sabi ng Bible, thank you. Bless you po. Kaya nga, reflect yourself. Ako po, humihimok sa inyo na kapag nakikinig kayo ngayong gabi, always think of your life before God. It is just not merely pleasing your friend na nandito. Nandito kasi yung kapatid ko. Nandito kasi yung kaibigan ko. Kapatid, nandito ang salita ng Panginoon. Nandito ang Panginoon para bigyan natin ng lugod sa ating buhay. Ganun pala natin, nagkakaroon ng peer advice. Ano po yun? Acronym siya eh. Personal actions for improving relationship. Peer advice. Ito po yung pangalawang advice. Failures for insensitive and careless kinsfolk. Failures for insensitive and careless kinsfolk. Ito ang tinatawag natin the thick advice. Meron pong tinatawag yung deception of vain religion. Verse 26. Linggo-linggo, pupunta ka sa church. Lumalit ka pa, lumaki ka as a Baptist Christian. Amen? Ako, patuloy nyo ipag-pray yung family namin. Kasi, I'm so happy for Diana. Masarap tingnan yung anak mo na talagang nakakalakad ng tama sa Panginoon. Ako, niniwala ko, ganoon din ang mga dandaan niyo sa anak mo. Pare-pare lang naman tayo ng tandaan. It doesn't matter kung the only daughter of the pastor, that's good. Pero mas masarap pakinggan the daughter of the Lord. Amen? Yung anak mo belong to the children of God. Na kapag nagsasalita, hindi tayo nagiging insensitive. Sa Tagalog, hindi ka manhid. Kaya may mga kanta na, ako na lang ang nakikita. Ano kata yan? Ako na lang ang palaging may kasalanan. Diba? Bakit gano'n? Because yung tao yun, insensitive siya sa kanyang paligid. Pero ano po ba, verse 26, your religion and undefiled before God and the Father. Deception of vain religion, ang ibig sabihin niyan, insensitive ang iyong espiritu sa Panginoon. Insensitive to God's challenge is the deception of vain religion. Kapag hindi ka marunong makiramdam sa mga payo sa iyo, kapag
At hindi ka marunong makiramdam sa mga mensahe mula sa salita ng Panginoon, ang pagiging baptismo walang pagulungan. Amen? Dapat nga, dahil tayo totoo, dapat mas maganda ang buhay natin sa ito. Why? Because I believe yung title na tinatawag na homegrown Christian is a great privilege. Alam niyo po, pagiging sa pastor, a great honor. Marami dito mga professional na tao, you honor me. Amen? It's a great honor. O pag magulang ka, it's a great honor na ipagmalaki ka ng anak mo. O kapag na naman, it's a great honor ipagmalaki ka ng nanay mo. Alam mo, yung nanay ko, tutuwa ko sa nanay ko na sa lahat ng aming magkakapatid, sinundan niya ako rito. Ayaw nang bumiwalay sa akin ng nanay ko. Nadoktrinahan ko na yan. Wala na magagawa ng ibang kapatid ko. Pero alam mo ba, ang sarap ng pakiramdam. Amen? O, nandito yung kuya ko, nakikinig sa akin. Ang sarap ng pakiramdam. Kahit na mas matanda sila sa akin, kaya bata ko nililinan ko yan, pinakabata sa akin. Nandito yung kapatid ko, si Ate Edna. They're listening to me. Ang sarap pakiramdam. You know what? Our worship dapat ay nagpuproduce ng mga godly people sa ating church. Alam mo, ang sarap tumanda na may pinagkatanda. Amen? Alam niyo po, ang sarap mabuhay sa mundo ito. Talagang sasabihin ko sa inyo na ang tao sa iyo, talagang ang respeto niya sa iyo mataas. Ang sarap na kung saan yung mga tao sa iyo naghahanap ng advice mula sa iyo. And it is because we are not sensitive sa ating mga pakikinig sa salita ng Panginoon. Yung parents po, hindi rin sensitive, but also, according to verse 11, 15, and 16 of James chapter 1, yung tinatawag na, for the sun is no sooner risen with a burning heat, but it wither the grass and the flower thereof, and the grace of the fashion of it perisheth, so also shall the rich man fade away in his face. Nakita mo yung araw, paparay siya ng ganyan, makikita mo may mga bulaklak na madaling matunaw, madaling matulog. May mga bulaklak na tumatagal ng linggo, yung iba nang tumatagal ng isang buwan. But let me tell you how long it is. Lahat yan ay may katapusan. Sabi na nabasa kong libro, ang isang tao daw na lumalakas, karaniwan daw ng tao na talagang average people, they reach their peak until the age of 40. Kadalasan daw pagdating ng 40 years old, bababa na ang maraming mga tao. Pero mas may higher kind of ibig sabihin na attainment sa buhay na ito. Nung na-reach mo ang 40 years old, tumaas ka pa rin hanggang 50 years old. Pero may mga tao na-reach nila 50 years old, hindi sila nag-stop doon, but they still rise to the top. Yan yung tinatawag ng blessed man. 55 years old ka na, 60 years old ka na, pinagagawan ka pa ng mga maring kumpanya ng tao, and you are one of the blessed people. Ako yung nagpapasaran sa I'm now 48 years old. Nakikita ko, kapag ng aking katawan, nakikita ko, my mind is not really sharp as before. I don't
na naging sharp naman talaga ako. Nakikita ko, humihina ang katawan ko, but then my prayer to the Lord is this. Lord, habang humihina ang aking katawan, give me more wisdom. Yan ang pang-replace ko. Give me more wisdom inside. A more stable emotion. A determined heart. Alam mo po, yung useful bait of Satan is for anyone to feel good without considering the evil consequences. Pag nakakit tayo minsan ng kasalanan, let me tell you this, failure is not the end of life. Ulitin ko failure is not the end of life. Failure only delays your success. Ako huli na rin ako ng edad nung ako ay nakagraduate. I graduated in college in 1993. 29 years old na ako. Ano bang gusto na pasukan ko? Adamson? Gregorio Araneta? PSBA. 3 taon ako sa Gregorio Araneta University Foundation taking up agricultural administration. Yung dating pinag-graduate ni Brother. Sa Adamson, I tried engineering. Talagang hindi ko kaya mathematics. Sabi ko dapat engineering na lang. Sabi ko magaling. Pero akala ko siguro yung abogado yung doon, ay maganda pala ko. Pero palagi ko, kakapusin din ako, makakalimutin ako, no? Pagkakabisaduhin mo rin yung mga article, palagi ko, mahirapan din ako. Pero alam mo, pang-apat, napakaralan ko ang Mandaluyong Bible Baptist Seminary. So ito ay 17 years old, 18 years old ngayon. Let me tell you this, mas marami kang puhunan kaysa sa akin. Kung maaga kang natuto sa buhay mo, hello, naging responsable ka sa maagang edad ng buhay mo, let me tell you this, tapos nakilala mo ang Panginoon, tapos napunta ka sa church na ganito, mark my word tonight, if you learn the ways of God, and if you learn the ways of the Word of God, I will tell you, there is no reason for you not to succeed. You have all the tools tonight to get all the glory that belongs to you. Ang problema, sabi nga dito, every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death. Do not err, o huwag ka magkakamali, my beloved brethren, sa bagay nito. Sin is pleasure at its best. Yung kasalanan, ma-enjoy mo lang yan, 1 minute, pinakamatagal na 5 minutes. Pero minsan, ang epekto nito, buwan o taon. Anyway, hindi ito mo. God is ready for any consequences. Kaya makita ko ito, men lure themselves into lustful passions and ungodly passions because they were good in their eyes. It is good for their feelings. Bakit mo ginagawa yung masarap kasi? Yung bisyo, bakit ginagawa na ito? Masarap kasi. Amen? Eh bakit kung may mga bata na addict sa computer? Masarap kasi. Eh bakit yung mga bata na pupunta sa mga maling barkada? Masarap kasi.
ka handa maghirap sa buhay. Masarap kasi makalamang eh. You feel good anyway. Pero yung careless choice, na katulad ni Lot, because he felt good when he made that decision, the carelessness of choice, the carelessness of Lot, brought destruction to his family and snare to his marriage. Diba? Pumunta sa doon sa Sodom, wala bakit? Maganda ang negosyo doon. Kapatid, walang papalit sa isang godly life. Walang sasarap sa unang pag-ibig. Walang sasarap sa isang committed na asawa. Walang sasarap sa mga bagay. Tandaan ko natin, sin has the power to defeat the most courageous sin when he is careless. Tingnan mo sa David, careless siya. Paano siya naging careless? Idle siya. Tama ba? Dapat nakasama siya sa gera according to the book of Numbers. Ang sabi ni Joab, sabi niya, Manaro, huwag ka nun sumama, dyan ka na lang. When we are idle or not busy, the devil is busy to trick us. Ang ginagawa ng church, ito tayo. Alam ko, effort ng pumunta dito. Actually, may umaga na yung gabi, bumalik kayo. Di ba it requires effort? Pero, marami tayong nakuha sa Panginoon. Hindi natin ito natututunan sa lakas. Yung malinang pinag-usapan natin kaninang umaga, akala natin yung December 21, 2012, parang mga speculation lang pa rin. Yung pala, yan pala, yung mga propaganda ng mga occultist na mga tao. Amen? Nalaman natin kaninang umaga. And we will not know those things sa mga secret society na yun. Kaya nga po, tanda natin kapatid. Dead end of the road. Ang gusto ko lang sabihin, be careful. Alam mo, kanina dito, kayo may mga deduction yung iba. Hindi careful yung iba kanina, nakaganyan. Yung mga careless posture. Amen? Yung pagpunta mo sa harapan, hingi ka ng sorry. Deduction na agad. Mga careless talk. It doesn't add to your value anyway. Kung tayo nag-practice ka, gawin mo na lang, kumanta ka na. Amen? Pag umano ko dito, perform! Nung pinanganak ka sa mundo ito, sabi ng Panginoon, sabi niya sa iyo, yung number ng tao, 3 score and 10 years. Nung pinanganak ka sa mundo ito, nagsimula na yung unang araw ng 3 score and 10 years. Wala nang take 2. Yung lumipas na oras kanina, hindi na natin makabalik. Don't be careless. Always be sober. Be vigilant. Amen? Never spare any kind of evil words in your life. Don't give an inch to the devil. Sabi nga ni Floyd Mayweather sa nakalaban niya kay Victor Ortiz, protect yourself at any time. Amen? At all? At diba? Yun mo nga naman, sintok siya, diba? Anong gagawin mo sa boxing? Ano kayo? Ganun-ganun lang kayo? Tama rin, si Floyd Mayweather. Nung tayo nilagay ng arena sa mundong ito, nagkaisip ka, naging Kristiyano ka, protect yourself at all times. Yung kasama mo sa church, makasalanan pa rin yan. Amen? Yung may hawak ng Bible, makasalanan din yan. Ako, may hawak nito, makasalanan ako. Kaya nga, hindi ko sinanay kayo na akbay-akbay. May mga nakikita akong pastor na talagang takot.
Ayusin na lang natin yan. Tuto tayo sa buhay natin. Siguro kung bata lumaki sa atin, tapos malaki yung isa. Mari makakaya kayo, pero may limitation pa rin. Diba? Gusto nating sabihin sa atin na kahit na may salita ng Diyos na tayo sa ating puso, nasa makasalanan laman pa rin tayo. Kaya, paano kung ma-improve ang ating sarili? Paano kung ma-improve ang iyong sarili? The more you value your life, the more na tumataas ang presyo ng buhay. The more na nagsikap ka sa buhay mo, pag nagkatrabaho ka, the more the more work you have in your hands. Ako'y papasalamat ako sa mga anak natin na nagpahalaga sa kanilang mga magulang. Nakatapos kayo, naging karangalan kayo ng pamilya ninyo. Maraming salamat po. Pero hindi sa lahat, purihin ang Panginoon. Maganda yung kasiyahan ka ng magulang. Amen? Maganda na yung talents mo, maganda pa ang character mo, maganda pa ang background mo, purihin ang Panginoon. And then the last things to discuss today, praises for the soul individual who is zealous elsewhere. Ulitin po, praises for the soul individual who is zealous elsewhere. Ayun po tawag natin na praise. Advice. Alam niyo po bakit? Meron kayo tinatawag sa verse 12, visitation of the Lord. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life. Lahat tayo natutokso, pero hindi lahat tayo bibili. Amen? Sabi ng may kasabihan, hindi kasalanan ng ibon ay umikot sa ulunan natin. Pero malaking kalokohan na ikutan tayo ng ibon na habang may malagkad. And pride of life always stands for honor and power. Gusto mo sundin ka ng tao, magkaroon ka ng respeto sa sarili. Gusto mo talaga ng leadership sa ministry? You can impress people with your talent, but you cannot lead people with tainted character. Ulitin ko You can impress people with your talent, but you cannot lead people with tainted character. Alam po natin ang ministry, kapatid. Matalino mag-press. Amen? Kaya pag sanay ka na, yung pag-ganyan ka na, ayan, maka-impress ka ng mga babae na. Tapos talaga, marunong ka na sa salita ng Panginoon kasi equipped ka dyan sa Bible school. Matali ka na makapagpa-impress. But it is hard to build the life of the people when the people see that you are a tainted man. Yun po ang ministry. Kaya mga, let us welcome the challenges with godly perspective. Ito mga pinipres natin yung gabi, apply godly advices from the Word of God and not be hearers only. That is the visitation of the Lord, and the second is preservation from the world. Pag sinabi po natin sa verse 27 na unspotted practices, these are practical sanctification. The subject of man's religion is himself. Yan ang pinag-uusapan. Ang karangalan hindi ginagawa sa langit. Ang karangalan
sa ibabaw ng lupa. Nagtapon natin kapatid, wala na tayong makukuha ang karangalan pag nasa libingan na tayo para. When you are still alive, build a kind of power and influence that will give you a lasting legacy. Kapag namatay tayo, kapag kinuha na tayo ng Panginoon, kapag nababasa ng mga tao ang buhay natin, katulad ni Charles Spurgeon, katulad nila David Livingstone, 100 of years, patay na sila. Pero yung kanilang influence, nababasa pa ng mga million ng mga tao. Their life are example to the modern generation. Alam mo bakit? They keep themselves unspotted. Amen? Sarap yun, no? Kanino ka bang anak? Anak ko, ni Ryan Bakaman. Ang dakilang ahente. Amen? Talagang marinig pa lang ng lahi mo ang pangalan mo, ano ang masasabi mo? May mga tao pag nalaman, anak ka pala na ganito. And then there are instances, minsan, nagiging blessing pa pala sa kabuhayan. The guarantee of a blessed life is always looking to the perfect law of liberty. Kapag lagi kong daladala ang Biblia, kapag lagi kong binabasa ang Biblia, it shows my weaknesses and wickedness. While seeing that God gives divine ways and wisdom. Alam niyo po mga kapatid, kaya sinasabi ng Biblia, therefore, the doers of the word are not hearers only. Papasalamat po tayo sa Panginoon, when we are preserved, we do not have that only unspotted practices, but we have also the undefiled profession. Undefiled profession. Pag yung profession yung sinasabi natin, yung coincide sa ating buhay, it is a sign of pure religion. Amen? Masabihin ko sa inyo, mga ladies, itong mga ladies natin dito na mga professionals na, we're looking at them. Amen? I just hope na lahat kayo, mga young people, makapagkasawa kayo sa tamang panahon. Ang desire ng church na to, na talagang yung church na to talagang, Lord, alam natin, lalala pa ang society. Pero we have the undefiled profession. God requires holiness for anyone who claims to be a child of God. Kasi kung magkaganon, we will only be found liars for that holy relationship. James chapter 1 verse 18 says, of his own will begat he us with the word of truth, that we should be a kind of first fruit of his creatures. Kung tayo pala ay pinanganak ng Panginoon, ang gusto ng Panginoon, makita niya ang kanyang bunga sa ating katawan. Sabi niya, nevertheless, ganun pa man, the foundation of God is standing sure, having this seal. Ano yung seal na yun? The Lord knoweth them that are His. Pag totoong mananampalataya tayo, hindi tayo pwedeng manatili sa mga kamay. Alam mo, natutuwa ako sa ngayong gabi. Ako nag-bless ako sa competition mo. Nag-bless ba kayo? Nag-bless ako in the sense na nakita natin for 9 years, kapatid, hindi basta-basta mag-develop ng church. Sa totoo lang. No?
Pero ngayon talaga, hindi basta-basta mag-raise ng mga taong committed sa Panginoon. Talagang minsan duduwang ka talaga. Pero ako ang katuliro natin dito. Sabihin ko, hanggat binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon, gusto ng Panginoon pa rin na dagdagan ang value ng Diyos. Eh, Pastor, hindi ako kasing musay niya, hindi ako kasing bayo. Well, still, sabi pa rin ng Panginoon, be not conformed to this world. Kung ang iba na una sa takbuhan, pwede ka pa naman sumunod. Amen? Amen? Ay saan, nandupay-pay ka dyan, mahina ka, umupo ka, nagtupasay ka, wala na naman mangyari. Ang kailangan mo na is still willing to go on serving the Lord. Our value is determined by our personal life. Ano mga panagpun? I hope tonight, hindi lang tayo merong talento sa pag-awit o ano kuman, pero ang ating katauhan ay mabuhay sa Kanya. Ako'y papasalamat ng mga brothers natin ng gabi. Dito sila ng gabi. Other Christians, nandito sila ng gabi. You are really, really precious sa harapan. Tayo pati tayo po mga naman. Tayo po mga naman. Dakilan Diyos, salamat po sa gabi ito. We thank you for giving us enjoyment today. And also, Lord, I pray that the message ay higo sa puso, hindi lang po namin mga kapatiran, kundi maging sa amin. Maraming salamat po, binigay mo sa amin ang pagkakataon nito na na-increase pa ang aming values. Akin pong pinapagkatiwala ang lahat-lahat ng salita mo at lahat ng nangyari sa iglesia mo. Sa buling pangalan. Tanggapin mo po ang aming dalangin sa pangalan nga po ni Jesus. Amen. Kahit ito rin lahat ng dalimit habang nakatigil ang ating mga mata. I just want to ask you one thing tonight. Gaano mo naunawaan ang halaga mo sa Panginoon? At gaano mo ang pinapahalagaan ang pagkaligtas sa iyo? Di ko alam kung anong sasabihin mo ngayon sa Panginoon ngayong gabi. But the altar is open. God is waiting to anyone who wants to pour out his heart to the Lord. Would you like to come? Would you like to come? Talents are pleasures with outside. But your personal life, your spiritual life, more precious. That is right. That is right. Maaari sa oras na ito, may mga bagay ka na dapat mong isuro sa Panginoon para tumas pa ang value na sa Panginoon. Ayoko po ng halagang kusing na pagkatao. Ayoko na katulad ng isang basahan na wala. Gusto ko, Panginoon, isang mamahaling na bagay
give yourself to God. Kung ikaw ay hindi paligtas, kailangan mo maligtas. Give your soul to the Lord tonight. Gusto mo ba maligtas ngayong gabi? Saan yung mga bisita? Pastor, hindi ko po maintindihan sinasabi mo, pero gusto ko malaman kung paano maligtas. Gusto mo ba matiyak paano maligtas? Gusto mo ba? Gusto mo paliwanag natin ulit? Gusto mo? Gusto mo maligtas? Hindi ka tayo tawag yung baptist. Gusto mo ba matiyak maligtas? Is there anyone? Is there anyone? Gusto mo maligtas? Gusto mo maligtas? Gusto mo malaman sa Biblia kung paano maligtas? I will pray for you. Gusto mo itas na ang pamay? I will pray for you. Gusto mo ba sa akin? Gusto mo? We need men. One man. One usher, please. One man. Please help the young man. Baka may gusto malaman ba ito paano maligtas ka? Ito mo. Mahalaga ito. Kung paano ang maligtas. Gusto malaman kung paano maligtas? Gusto malaman pag namagay ka ngayon sa langit ang punta na yung kaluluwa ka? God wants to increase your value. Gusto na Panginoon ay bigyan ang halaga ang kaluluwa. Huwag ka mo. May mapapaliwanag sa iyo patungkol sa kaligtasan. Amen and amen. Isama pa isa. Isa pa po isa. One more. Kailangan pa natin yung isang counselor. Please, one counselor. Okay. One counselor. So let us thank the Lord. Lord, salamat Lord sa araw na ito. Pinupuri ko kita. You still has given us the reason to continue to increase our time. And thank you Lord for giving me the time to preach your word and challenge them. And thank you Lord sa lahat na nangyari sa buong araw. So we give up all this glory and praise to God. In Jesus Christ's name, our Lord. Amen. And amen. Are you happy tonight? Tayo po yung magkakaroon sa Panginoon. Let us call our ushers, please, to come. Bali na gano'n. Amen. Will you please help sa ano? Usher. Isa pang usher. May gagawin ba ba? Usher, please. Council po sa iyo. Maraming salamat din Panginoon sa kaluluwa o Diyos na siyang muling pinagadiwan ng Panginoon sa Iglesia nito. Kaya Panginoon kayo po ang siyang mag-usap. Tuloy po sa mga buhay po na siyang
kasama sila ngayon. And we pray, O God, maraming salamat din, Panginoon, sa natapos po, Panginoon, na araw, ng mundo. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong salita. Thank you, God, for giving wisdom kahit pa sa natin. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga biyaya, sa iyong pinagkatiwala, sa mga pagkakatiwala, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa katapatan at awal sa buhay po namin. Lord, we pray also, Lord, sa pagbibigayan, sa oras po na ito, sa offering mo, God, ng bless po ito, Panginoon, na magamit po, Panginoon, sa gawain, tayo, Panginoon, pagkalalim po, Panginoon, ang bawat mananampalataya sa loob ng Diyos nito. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. God bless you. Sige. Anong oras ang young people pero si Bukas na? Announcement po sa young people. Anong oras ba yun? Sino ba sinabihan? Ano? 1 o'clock hanggang 3 o'clock anong place? Ang venue. Dito, exchange gift, 150, 100 pesos exchange gift. Tapos sa January 31, December. Kala ko ito na. December 31, bago mag-birthday ang misis ko, January 1 po, birthday niya. Magdala kayo ng gift, pang regalo raw sa kanya. Hindi mag-regalo. Ano po, for exchange gift. Sa mga gusto na mag-extend ng December 31 at sa cellphone ng bagong taon. Okay, ano po ba ang step? Wala na to. Sunday po, tayo po din ang ating everyday observance. Maraming salamat po sa mga bisita. Tayo po ito may lahat. Okay, are you happy tonight? Okay, and shake hands one another. May God bless you. May God bless you.
Christ.